Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katapatan? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na mag-iiwan ng marka sa ating mga isipan. Sabi nila, ang 3 taon ay sapat na para magpatatag ng isang pagsasama. Pero paano kung sa loob ng 3 taon na yon, ang tanging itinayo mo pala ay isang kastilyong buhangin na sa isang sampal lang ng alon ay guguho? Ang bawat sulok ng bahay ay kumikinang, mula sa mga kubyertos na nakahilera na parang mga sundalo hanggang sa mga kupitang nag-aabang sa pagbuhos ng alak. Ang halimuyak ng kaldereta na niluto ni Luningning sa loob ng 8 oras ay nangingibabaw. Isang testamento ng kanyang pag-aalay. Lahat ay perpekto. Lahat ay nakahanda para sa pagdiriwang ng promosyon ng kanyang asawa, si Captain Bantayog del Rosario. Habang pinupunasan ng isang maliit na dumi sa gilid ng mesa, napahinto si Ning sa harap ng isang estante. Naroon ang mga medalya ni Bantayog, nagniningning sa ilalim ng ilaw. Kinuha niya ang isa, ramdam ang bigat nito sa kanyang palad. 3 taon. 3 taon na niyang isinakripisyo ang kanyang sariling pangarap para maging anino lamang ng asawa. 3 taon ng paggising ng maaga, pag-aasikaso ng uniforme at pagdarasal sa tuwing may misyon ito. Ang pagod ay bakas sa kanyang mga kamay na medyo magaspang na, ngunit ang pagmamalaki sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Ito ang buhay na pinili niya para sa kanya, para kay Bantayog. Luningning! Isang malamig na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Humarap siya at ngumiti. Isang nangiting sanay na niyang ipakita. Ma, narito na po pala kayo. Si Daligmata del Rosario, ang kanyang biyenan, ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito'y kasing talim ng kutsilyo. Siguraduhin mong hindi mo ako ipapahiya ngayong gabi. Darating ang mga general, ang kaldereta mo. Sana naman ay hindi kayo mempait ng mga nakaraan mong luto. Napalunok si Ning, pinipigilan ang sakit na dulot ng mga salita. Pinagbutihan ko po, ma. Dapat lang, sagot ni Daligmata, bago siya tinalikuran at lumapit sa mga bisitang nagsisimula nang dumating. Pinilit ni Ning na ibalik ang nangiti sa kanyang labi habang sinasalubong ang mga kasamahan ni Bantayog. Bawat isa sa kanila ay binabati siya. Congratulations, Mrs. Del Rosario. You must be so proud. At sa bawat bati, tumatango siya. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa saya para sa kanyang asawa. Dumating si Bantayog, gwapo at matikas sa kanyang uniforme. Hinalikan siya nito sa pisngi, isang halik na malamig at mabilis. Ayos ba ang lahat? Tanong nito. Ang mga mata ay abala sa pag-scan sa paligid. Tinitiyak na ang lahat ng matataas na opisyal ay naroroon. Hindi man lang siya tiningnan. Nagsimula ang salo-salo, tawanan, kwentuhan at mga papuri para kay Captain Del Rosario. Si Ning, tulad ng dati, ay nasa isang tabi. Tinitiyak na puno ang mga baso at hindi nauubusan ng pagkain ng mga bisita. Siya ang perpektong asawa ng isang opisyal. Tahimik, sumusuporta, hindi nakikita. Ngunit biglang tumahimik ang lahat. Ang atensyon ng lahat ay napunta sa pinto. Doon, nakatayo ang isang babae na tila isang diyosa. Ang kanyang pulang bestida ay yumayakap sa kanyang perpektong katawan at ang kanyang mahabang buhok ay umaalon sa bawat galaw niya. Ngumiti ito, isang ngiting puno ng kumpiyansa at panunuya. Si Marahuyo Silvestre, naglakad ito papasok na tila pag-aari niya ang lugar. Ang mga mata ng mga lalaki ay sumunod sa kanya. Kasama na ang mga mata ni Bantayog. Huminto si Marahuyo sa gitna ng sala. At sa isang kilos na puno ng drama, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Isang tiyan na bahagyang umuumbok. Bantayog, mahal, sabi ni Marahuyo. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may lason. Hindi mo man lang kami ipapakilala ng baby mo sa mga bisita mo. Nabitawan ni Ning ang hawak niyang pitsel ng tubig.
Ang tunog ng nabasag na salamin ay sumabay sa pagbasag ng kanyang mundo. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya, puno ng awa at tsismis. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi, hindi ito totoo. Lumapit siya kay Bantayog, nanginginig ang mga labi. Yog, anong, anong sinasabi niya? Si Bantayog ay hindi sumagot. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Tiningnan niya si Ning, hindi bilang asawa, kundi bilang isang istorbo. Isang problema na kailangang ayusin. Umalis ka rito, Marahuyo, sabi ni Bantayog sa mahinang boses, ngunit sapat na para marinig ng lahat. Hindi ako aalis hanggat hindi mo pananagutan ng anak mo, giit ni Marahuyo. Bantayog, sino siya? Bulong ni Ning. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Sabihin mong hindi totoo. Sa halip na sagutin siya, ang galit sa mga mata ni Bantayog ay lumipat mula kay Marahuyo patungo sa kanya. Para bang siya ang may kasalanan sa kahihiyang ito? Para bang siya ang sumira sa perpektong gabi na ito? Tumahimik ka, Luningning, mariin nitong sabi. Pero sino? Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Sa harap ng kanyang biyenan, sa harap ng mga general, sa harap ng lahat ng taong nagbigay respeto sa kanila, itinaas ni Bantayog ang kanyang kamay. Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Ang sampal, napahawak si Ning sa kanyang pisngi. Ang init at sakit nito ay walang-wala kumpara sa hiya at pighati na tumusok sa kanyang puso. Ang mundo niya ay umikot. Ang mga bulungan ay naging isang malakas na ugong sa kanyang tainga. Nakita niya ang mapanuyang ngingiti sa mga labi ni Marahuyo. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, lumakad si Bantayog patungo sa isang mesa. Kumuha ng isang folder at inihagis ito sa paanan ni Luningning. "Kidi!" sabi nito. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. "Denglihon at 50 million para sa kalayaan ko." Nawala na ang mga bisita. Ang natira na lang ay ang mga bakas ng isang selebrasyong naging isang trahedya. Mga pagkaing hindi nagalaw, mga basong may bahid pa ng alak, at ang nakabibinging katahimikan. Dinala ni Bantayog si Luningning sa kanyang study. Ang amoy ng mamahaling leather at lumang libro na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila sumasakal sa kanya ngayon. Sumunod si Daligmata. Isinara ang pinto na may kasamang kalabog at hinarap ang manugang na tila isang hukom na handa nang magbaba ng sentensya. "Tingnan mo ang ginawa mo," simula ni Daligmata. Ang boses ay puno ng pagkasuklam. "Sinira mo ang pinakamahalagang gabi sa karera ng anak ko dahil sa kadramahan mo." Hindi makapaniwala si Ning sa narinig. "Ako pa po? Mama, nakita niyo." "Ang nakita ko ay isang babaeng walang kwenta na hindi kayang bigyan ng anak ang asawa niya." Putol ni Daligmata. Bawat salita ay isang sampal na mas masakit pa kaysa sa pisikal na sampal na tinamo niya kanina. 3 taon. Ano ang naibigay mo sa pamilyang ito? Wala. Kaya huwag kang mag-inarte na parang biktima ka rito. Ang 50 milyon na yan, itinuro niya ang folder sa mesa, ay sobra-sobra pa para sa serbisyo mo. Isa yang limos para makapagsimula kang muli sa kung saang putikan ka man nanggaling. Limos. Biyaya. Isang salitang dumurog sa huling piraso ng kanyang puso. Tiningnan niya si Bantayog, naghahanap ng kahit katiting na pagtatanggol, ng kahit anong senyales na ang lalaking pinagsilbihan niya ay naroon pa. Pero wala. Nakatayo lang ito sa tabi ng bintana. Nakatalikod. Ang perpektong postura ng isang opisyal na walang bahid dungis. Ang katahimikan nito ay ang kanyang hatol. Doon, sa gitna ng pang-aalipusta at pagtalikod, may biglang nagbago sa loob ni Luningning. Ang pighati ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na galit. Ang mga luhang nagbabadyang tumulo ay biglang natuyo. Itinuwid niya ang kanyang likod. Ang babaeng nanginginig kanina ay biglang nagkaroon ng bakal na gulugod.
Tapos na po kayo? Tanong niya. Ang boses ay kalmado, na ikinagulat maging nidalig mata. Lumapit siya sa mesa. Kinuha niya ang ballpen. Hindi na niya tiningnan ang mga nakasulat sa dokumento. Ang kailangan lang niyang makita ay ang linya kung saan ilalagda ang kanyang pangalan. Ang pangalan na malapit nang mabawi ang kanyang kalayaan. Bago niya ilapat ang dulo ng panulat sa papel, itinaas niya ang kanyang tingin at tinitigan si Bantayog. Sa wakas, lumingon ito. At sa mga mata nito, wala siyang nakitang pagsisisi. Ang nakita niya ay inip, pagkairita. Para siyang isang transaksyon na kailangan ng tapusin. At sa sandaling iyon, namatay ang lahat ng pag-ibig na natitira sa kanya. Madiin niyang inilagda ang kanyang pangalan. Ang bawat kurba ng luningning Paredes ay isang paalam. Paalam sa pangarap, paalam sa sakripisyo, paalam sa lalaking minahal niya, nang higit pa sa kanyang sarili. Isinara niya ang folder at marahan itong itinulak sa gitna ng mesa. Sa inyo na ang kalayaan ninyo, Captain Del Rosario. Tumalikod siya at naglakad palabas ng study nang hindi na lumingon pa. Ang bawat hakbang papalayo ay isang hakbang palapit sa sarili niya. Umakyat siya sa kanilang kwarto, sa kwarto niya dati. Ang lahat ng gamit ay naroon pa, mga alaala ng isang buhay na ngayon ay isa na lamang bangungot. Binuksan niya ang aparador. Kinuha niya ang isang maliit na maleta at sinimulang mag-impake. Hindi ang mga designer bag na regalo ni Bantayog, hindi ang mga alahas na nakakalat sa ibabaw ng tokador. Ang inilagay niya sa loob ay ang mga damit na binili niya mula sa sarili niyang ipon bago sila ikasal. Ang mga luma niyang libro, ang kupas na litrato ng kanyang mga magulang, mga bagay na pag-aari niya, hindi ng pagiging isang Mrs. Del Rosario. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Ginhawa, ang kanilang kasambahay na mas matanda sa kanya, na namumugmugto ang mga mata. Ma'am Ning, humikbi ito. Narinig ko po ang lahat. Huwag po kayong umalis. Hinawakan ni Ning ang mga kamay nito. Wawa, kailangan kong umalis. Wala na akong lugar dito. Kung gayon, sasama po ako sa inyo. Mabilis na sagot ni Ginhawa. Hindi ko po kayo pwedeng iwanan mag-isa. Saan man po kayo magpunta, doon po ako. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, isang tunay na emosyon ang gumuhit sa mukha ni Ning. Isang maliit na ngiti ng pasasalamat. Salamat, Wawa. Sabay silang bumaba, dala ang tig-isang maliit na maleta. Ang ulan sa labas ay bumubuhos ng malakas, tila nakikidalamhati sa kanya. Pagdaan nila sa sala, nakita niya si Bantayog at Daligmata na nakatayo. Walang reaksyon, tila nanonood ng isang eksena sa pelikula. Hindi siya nagsalita. Nagpatuloy lang siya sa paglakad palabas. Nang buksan niya ang pinto, ang malamig na hangin at ambon ng ulan ay sumalubong sa kanya. Isang bagong simula. Isang nakakatakot na simula. Makalipas ang isang oras, nakatayo na sila sa harap ng isang maliit at lumang apartment sa isang hindi pamilyar na bahagi ng syudad. Ang pintura sa pader ay natutuklap na at ang ilaw sa pasilyo ay aandap-andap. Ito ang tanging lugar na nahanap ni Ginhawa sa ganitong oras ng gabi. Kinuha ni Ning ang kanyang telepono. Nag-vibrate ito, isang text message mula sa bangko. You have received PHP 50,000 B. Tinitigan niya ang mga numero sa screen, ang presyo ng kanyang 3 taong pagmamahal at ang simbolo ng kanyang kahihiyan. Napabuntong hininga siya. Ramdam ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Itinaas niya ang kanyang paningin sa gusali sa harap niya. Ang bagong buhay ko ba? Bulong niya sa hangin. Ay dito magsisimula? Ang mga unang araw sa maliit na apartment ay tila walang katapusan. Ang bawat umaga ay sinasalubong ni Luningning ng parehong kisame na may mga bitak na parang mapa ng kanyang nawasak na buhay. Sa gabi, ang katahimikan ay binabasag lamang ng kanyang mga pigil na hikbi.
Inaakalang tulog na si Ginhawa sa katabing kwarto. Ngunit alam niyang gising din ito, nakikiramay sa kanyang sariling tahimik na paraan. Laging may mainit na pagkain sa mesa, mga paborito niyang ulam na niluluto ni Ginhawa. Ngunit ang bawat subo ay tila walang lasa. Ang imahe ng sampal ni Bantayog, ang mapanuyang ngiti ni Marahuyo, at ang malamig na mga mata ng kanyang biyenan ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Sila ay masaya na ngayon. Marahil ay pinaplano na ang binyag ng kanilang anak habang siya ay narito, nagluluksa sa isang buhay na ninakaw sa kanya. Isang hapon, pagkatapos ng halos isang linggong pagkulong sa sarili, pumasok si Ginhawa sa kanyang silid na may dalang tasa ng mainit na tsokolate. "Ma'am Ning," marahan nitong sabi, "hanggang kailan po kayo magkakaganito?" Hindi sumagot si Luningning, nakatitig lang sa labas ng bintana. Noong araw na umalis tayo sa bahay na yon, pagpapatuloy ni Ginhawa, nakita ko po ang tapang sa mga mata ninyo. Isang tapang na ngayon ko lang po nakita sa loob ng 3 taon. Ma'am, huwag niyo pong hayaang sila pa rin ang manalo. Bawat luhang ipinapatak ninyo ay isang puntos para sa kanila. Ang mga salita ni Ginhawa ay tumago sa puso ni Luningning. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin, ang kanyang maputlang mukha, ang mga mata niyang walang buhay. Ito ba ang gusto niyang mangyari? Ang maging isang talunan habang buhay? Binuksan niya muli ang kanyang bank account sa telepono. 50 milyon ang halaga ng kanyang pagdurusa. Ang limos na ibinato sa kanya. Bigla, isang apoy ang nag-alab sa kanyang dibdib. Hindi ito limos. Ito ang kanyang bayad pinsala. Ito ang kanyang puhunan. Ito ang magiging simula ng kanyang pagbangon. "Wawa," sabi niya. Ang boses ay nanginginig pa, ngunit may bagong determinasyon. "Tulungan mo akong maghanap ng damit. Lalabas tayo." Sa mga sumunod na araw, nilibot ni Luningning ang siyudad ng Silangan. Hindi bilang isang turista, kundi bilang isang mangangasong naghahanap ng pagkakataon. Isang araw, habang naglalakad sa isang medyo luma ngunit abalang distrito, napahinto siya sa harap ng isang gusali. Ito'y isang lumang bahay na bato, abandonado, na may malalaking bintanang kapis na nababalutan ng alikabok at agyo. May malaking karatula sa harap, "For Liz." Habang tinititigan niya ito, isang pangitain ang nabuo sa kanyang isipan. Nakita niya ang lugar na nilinis, pininturahan ng puti at kulay kahoy. Nakita niya ang mga mesang gawa sa narra, mga ilaw na kulay ginto, at ang halimuyak ng bagong lutong tinapay at kapeng barako. Isang lugar na nagbibigay ng kapayapaan, isang kanlungan, isang salita ang pumasok sa kanyang isip. Hiraya. Isang salitang Tagalog na nangangahulugang bunga ng pag-asa at pangarap. Hiraya Cafe. Bulong niya sa sarili. Ngumiti siya sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Isang tunay na ngiti. Naging abala siya. Ginamit niya ang isang bahagi ng pera para upahan at ipaayos ang lugar. Upang makahanap ng pinakamagandang supplier ng kape, naglakbay siya sa mga kabundukan sa labas ng syudad, kung saan kilala ang mga plantasyon ng kape. Doon, sa isang malawak na organikong taniman, natagpuan niya ang hinahanap niya. Ang amoy ng lupa at ng mga puno ng kape ay tila gamot sa kanyang kaluluwa. Habang naglalakad, isang lalaki ang sumalubong sa kanya. Matangkad ito, baling kinita ng katawan, at may mga matang tila nangungusap. "Magandang umaga," bati nito. Ang ngiti ay magalang. "Ako si Alab Suryan. Ako ang nagmamay-ari ng lugar na ito. Ano ang maipaglilingkod ko sa'yo?" "Luningning Paredes," pakilala niya. Inilahad ang kanyang kamay. "Naghahanap ako ng supplier para sa cafe na itatayo ko." Pinagmasdan siya ni Alab. May nakita ito sa kanyang mga mata. Hindi lang interes ng isang negosyante, kundi isang pagnanasa. "Halika, samahan mo ako." Inilibot siya ni Alab sa buong plantasyon.
Ipinaliwanag nito ang proseso mula sa pagpitas ng mga bunga hanggang sa pagpapatuyo nito sa ilalim ng araw. Ang bawat salita ni Alab ay puno ng kaalaman at pagmamahal sa kanyang ginagawa. Hindi siya lang isang may-ari, isa siyang tunay na alagad ng sining ng kape. Ang plano ko ay magtayo ng isang kafe na hindi lang nagbebenta ng kape, paliwanag ni Ning, kundi nagbibigay ng karanasan. Isang lugar kung saan pwedeng huminga ang mga tao. Tumango si Alab, tila nababasa ang kanyang isip. Magandang konsepto, ngunit marami kang kakompetensya. Ang sikreto ay hindi lang sa ganda ng lugar, kundi sa kwento sa likod ng bawat tasa. Kailangan mong siguraduhin na ang supply chain mo, mula sa magsasaka hanggang sa barista, ay may integridad. Nagbigay si Alab ng mga payo na hindi niya naisip tungkol sa marketing, sa branding, at sa kahalagahan ng etikal na pagnenegosyo. Napahanga si Ning sa talas ng kanyang isip. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, inihatid siya ni Alab sa kanyang sasakyan. Bago siya pumasok, may kinuha si Alab sa kanyang wallet. Isang business card. "Luningning," sabi nito. Ang tono ay seryoso, ngunit may bahid ng kabaitan. "I admire your vision. Kung kailangan mo ng isang partner, o kahit isang kaibigan lang na mapagtatanungan, huwag kang mag-atubiling tumawag." Kinuha ni Ning ang card. Ang mga daliri nila ay saglit na nagdikit. Isang pamilyar, ngunit matagal nang nawalang kislap ang kanyang naramdaman. Tumingin siya sa mga mata ni Alab. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, naramdaman niyang tiningnan siya, hindi bilang asawa ng kung sino, kundi bilang siya. Bilang si Luningning. Luningning. Isang munting kaba ang dumaloy sa kanyang dibdib. Isang kaba na hindi mula sa takot, kundi mula sa pag-asa. Ang araw ng pagbubukas ng Hiraya Cafe ay isang perpektong araw. Ang sikat ng araw ay ginintuan at ang banayad na hangin ay tila bumubulong ng pampalakas ng loob. Si Luningning, suot ang isang simpleng puting bestida at isang apron na may burdang logo ng kafe, ay huminga ng malalim habang tinitingnan ang kanyang pangarap na naging totoo. Ang lugar ay puno ng buhay. Ang amoy ng kapeng barako mula sa kabundukan ay humahalo sa tamis ng bagong lutong ensaymada. Ang mga customer na naakit ng magandang disenyo ng lugar na kumalat sa social media ay dagsaan. Ang masayang tunog ng kanilang mga kwentuhan at ang kalansing ng mga tasa ay musika sa tainga ni Ning. "Congratulations, Luluningning." Napalingon siya at nakita si Alab Suryan, nakatayo malapit sa pinto. May dalang isang malaking palumpon ng mga puting rosas. Ang kanyang nangiti ay kasing init ng araw sa labas. "Alab, nag-abala ka pa," sabi ni Ning. Hindi mapigilan ang pamumula ng kanyang mga pisngi. "Hindi ito abala. Ito ay paghanga," sagot ni Alab. Iniabot ang mga bulaklak. "You built something beautiful here." Kasabay ng pagdami ng tao, naging abala ang lahat. Biglang nagkaroon ng problema sa coffee machine. Bago pa man mataranta si Ning, lumapit na si Alab. Sa ilang sandali lang, naayos niya ito na tila sanay na sanay. Hindi lang siya nagdala ng bulaklak, nanatili siya, tumutulong sa pag-clear ng mga mesa, nakikipagkwentuhan sa mga customer tungkol sa pinagmulan ng kape, at binibigyan si Ning ng isang panatag na sulyap sa tuwing nagkakasalubong ang kanilang mga mata. Sa isang sandali, habang nagtitimpla ng kape sa likod ng counter, pinanood ni Luningning ang kanyang mga tauhan. Masisipag sila at masaya. Nakita niya si Ginhawa na nakangiting nag-aabot ng order sa isang customer. Nakita niya si Alab na nagpupunas ng mesa. At sa salamin sa kanyang likuran, nakita niya ang sarili niya. Isang babaeng puno ng kumpiyansa. Ang mga mata ay nagniningning. Ang mga kilos ay sigurado. Ang babaeng ito ay milya-milya na ang layo sa babaeng umiiyak sa sahig ng isang marangyang bahay. Ilang buwan na ang nakalipas. Isang pakiramdam ng labis na pasasalamat ang bumalot sa kanya. Sa wakas,
Pagkatapos ng lahat, siya ay buo. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, sa loob ng isang malaki at malamig na bahay, ang hangin ay mabigat sa tensyon. Ano na namang problema, Bantayog? Tanong ni Marahuyo. Ang boses ay matinis sa pagkairita. Itinapon niya ang isang mamahaling magazine sa ibabaw ng glass table. Kanina pa kita kinakausap. Sinasabi ko, kailangan ng bago nating anak ng stroller mula sa brand na ito. At kailangan ko na rin ng bagong bag. Nakakahiya. Puro luma na ang gamit ko. Hindi sumagot si Bantayog. Nakaupo siya sa kanyang leather armchair. Nakakuyom ang mga palad. Nakatitig sa kawalan. Ang uniforme niya ay nakasampay pa. Tila isang paalala ng karangalang unti-unting kumukupas. Naririnig mo ba ako? Sigaw ni Marahuyo. Lumapit ito sa kanya. Bakit ba parang ang lalim lagi ng iniisip mo? Hindi na tulad ng dati. Ang sabi mo, aalagaan mo kami. Pero puro stress ang binibigay mo sa akin. Sa wakas, tiningnan siya ni Bantayog. Ang mga mata ay nanlilisik. Stress? Gusto mong malaman kung ano ang stress, Marahuyo? Ang stress ay ang araw-araw na pagpapatawag sa akin ng mga general para tanungin tungkol sa iskandalo ng pamilya ko. Ang stress ay ang ma-freeze ng aking promosyon dahil sa moral issues. Ang stress ay ang makita ang ipon ko na paubos na dahil sa luho mo. Natigilan si Marahuyo. So kasalanan ko pa ngayon. Kung hindi ka ba naman kasi tanga na sampalin ng asawa mo sa harap ng lahat, tumahimik ka. Sigaw ni Bantayog na patayo. Ang ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Ito ang unang pagkakataon na sinigawan niya si Marahuyo. Kung hindi dahil sa pagdating mo, hindi sana magkakaganito. Puno ng takot at galit, umurong si Marahuyo. Ang lalaking perpekto at kontrolado na kanyang inakit ay naglalaho na at ang napapalitan nito ay isang halimaw na desperado. Nang gabing iyon, para makatakas sa nakakasukang tensyon sa bahay, nagmaneho si Bantayog nang walang patutunguhan. Napadaan siya sa distrito kung saan nakatayo ang Hiraya Cafe. Mula sa malayo, natanaw niya ang mainit na ilaw at ang dami ng tao sa loob. Dahil sa kuryosidad, ipinabagal niya ang takbo ng sasakyan. Ang pangalan ng cafe ay nakasulat sa isang eleganteng script, Hiraya, Pangarap. At pagkatapos, nakita niya siya, si Luningning. Nakatayo ito malapit sa bintana, tumatawa. Isang tawang malaya at totoo, isang tawang hindi niya kailanman narinig mula rito sa loob ng 3 taon nilang pagsasama. At ang katabi nito, ang lalaking kausap nito, ay nakatingin sa kanya na may halong paghanga. Si Alab Suryan, isang matinding kirot ang biglang kumalat sa dibdib ni Bantayog, isang halo ng pagsisisi, inggit at galit. Paanong nangyari ito? Ang babaeng dapat sanay nasira at nagmamakaawa ay heto, masaya at nagniningning. At siya, ang kapitan, ang Bantayog, ay naiwan sa isang buhay na puno ng problema at kasinungalingan. Naggit-ngit ang kanyang mga ngipin. Pinaharurot niya ang sasakyan palayo, ngunit ang imahe ni Luningning na tumatawa ay nakatatak na sa kanyang isipan. Pagdating niya sa bahay, ang telepono niya ay tumunog. Si Daligmata. Nakita ko ang mga litrato ng cafe niya online. Sabi ng kanyang ina, ang boses ay walang emosyon, ngunit puno ng banta. Nagpapakasaya siya sa kahihiyan ng pamilya natin. Hayaan niyo na siya, ma. Sagot ni Bantayog, pagod na. Hindi. Mariing sabi ni Daligmata. Hindi natin pwedeng hayaan ang isang Paredes na magtagumpay habang ang isang Del Rosario ay bumabagsak. Hindi ko papayagan yan. Nagkaroon ng isang nakakakilabot na katahimikan sa kabilang linya bago ito nagsalita muli. Anak, hindi mo pwedeng hayaang ang babaeng yan na magmukhang mas mataas sa'yo. Kailangan nating gumawa ng paraan. Nakatayo si Bantayog sa loob ng marangyang opisina ng kanyang ina.
Hindi ito ang opisina nito sa kumpanya, kundi isang silid sa kanilang ancestral house na puno ng mga antigong kasangkapan at mga larawan ng mga ninuno ng mga Del Rosario. Lahat sila'y may matitigas na mukha at batang mapanuri. Dito ginagawa ang mga planong hindi pwedeng marinig ng tagalabas. Simple lang ang gusto ko, Bantayog, sabi ni Daligmata habang marahang hinahalo ang kanyang tsa, hindi man lang ito tumitingin sa anak. Gusto kong malaman niya kung saan siya lulugar. Ang isang basahan ay mananatiling basahan kahit pabalutan mo ng ginto. Ma, hindi ba't sobra na ito? Nag-aalangang sabi ni Bantayog. Naghiwalay na kami. May sarili na siyang buhay. Sa wakas, ibinaba ni Daligmata ang tasa at tinitigan siya. Ang mga mata nito'y malamig na parang yelo. Buhay na itinayo mula sa kahihiyan-hiyan ng pangalan natin. Tinitingnan tayo ng mga tao. Pinag-uusapan. Ang Captain Del Rosario, iniwan ng asawa para magtayo ng kapihan. Nakakahiya. Kailangan nating bawiin ang dignidad ng pamilya. Paano? Tanong ni Bantayog, kahit alam na niya ang sagot. Gagamitin natin ang koneksyon natin. Isang maliit na health inspection. Isang bulong sa tamang tao. Konting chismis online. Madali lang madungisan ng isang pangalan sana nagsisimula pa lang. Ikaw, itinuro siya ng kanyang ina. Ang gagawin mo lang ay manahimik. Hayaan mong ako ang maglaro. May isang bahagi sa kalooban ni Bantayog na gustong tumutol. Isang maliit na tinig na nagsasabing mali ito. Ngunit ang tinig na yon ay madaling natabunan ng inggit at ng nasaktang ego, ang alaala ni Luningning na tumatawa kasama ang ibang lalaki. Tumango siya. Gawin niyo po ang sa tingin niyo ay tama. Sa pagtalikod niya, naramdaman niya ang bigat ng isang kasalanang hindi pa man nangyayari. Ang Hiraya Cafe ay nasa kasagsagan ng tagumpay. Araw-araw, puno ang lugar. Ngunit isang Martes ng umaga, ang lahat ay nagbago. 3 unipormadong lalaki mula sa City Health Office ang biglang pumasok. May dala silang mga papeles at seryoso ang mga mukha. Routine inspection, sabi ng isa. Ngunit ang paraan ng kanilang pagkilos ay hindi pangkaraniwan. Sinuri nila ang bawat sulok ng kusina. Tiningnan ang bawat sangkap. Naglista sa kanilang mga clipboard. Si Luningning, kahit kinakabahan, ay napanatili ang kanyang pagiging profesional. Alam niyang malinis ang kanyang kafe. Ngunit pagkatapos ng 1 oras, lumabas sila na may hatol. May ilang minor violations daw silang nakita. Isang warning ang ibinigay at ang balita ay tila agad na kumalat sa buong distrito. Nang hapong yon, nagsimula ang tunay na bangungot. Ma'am Ning, tingnan niyo po ito, sabi ng isa sa kanyang mga staff. Nanginginig ang boses habang ipinapakita ang telepono nito. Isang article mula sa isang hindi kilalang blog ang lumabas. Ang pamagat, Hiraya Cafe, ganda sa labas, dugo sa loob. Binasa ni Ning ang mga salita at ang bawat isa ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Sinasabi sa artikulo na ang cafe ay gumagamit ng mga expired na sangkap. May mga pekeng testimonya mula sa mga customer na di umano'y sumakit ang tiyan. At ang pinakamasakit sa lahat, may mga litratong halatang kuha sa ibang lugar ng isang maruming kusina na ipinapalabas na kusina ng Hiraya. Sa loob ng ilang oras, ang post ay naging viral. Nag-umpisang umulan ng mga 1-star review sa kanilang page. Ang comment section ay napuno ng masasakit na salita. Mandurugas. Akala mo malinis. Sayang ang pera. Kinabukasan, ang Hiraya Cafe na dati puno ng buhay ay naging isang malungkot na lugar. Iilan lang ang customer na pumasok. Ang mga tauhan niya ay balisa. Si ginhawa ay umiiyak sa isang sulok. Umupo si Luningning sa kanyang maliit na opisina. Binabasa ang mga komento sa kanyang laptop at hindi na napigilan ang mga luha. Ang bawat salita ay isang akusasyon sa kanyang pangarap, sa kanyang pagkatao.
Ang hirap na kanyang pinagdaanan ay tila binubura ng mga kasinungalingang ito. Sino? Sino ang may gawa nito sa atin? Hikbi niya. Biglang bumukas ang pinto. Si Alab. Ang kanyang muka ay seryoso. Hindi na niya kailangan pang magtanong kung ano ang nangyari. Nakita niya ang lahat online. Lumapit ito sa kanya at inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Ning, huminga ka. Alab, sinisira nila tayo. Sabi ni Ning sa gitna ng kanyang pag-iyak. Lahat ng pinaghirapan ko. Shhh! Sabi ni Alab, inabutan siya ng panyo. Hindi nila sisirain ang kahit ano. Lalaban tayo. Pero sa matalinong paraan. Kinuha ni Alab ang kanyang telepono at nagsimulang tumawag. Sa loob ng 1 oras, ang maliit na opisina ni Ning ay naging isang war room. Tumawag si Alab sa mga kaibigan niya sa media, mga kilalang food blogger, at kahit isang health and safety consultant. Kinabukasan, isang exclusive tasting event ang biglaang inorganisa sa Hiraya. Dumating ang mga pinagkakatiwalaang food critics at influencers. Binuksan ni Luningning ang kanyang kusina para sa kanila. Ipinakita niya ang lahat, ang kalinisan, ang kalidad ng mga sangkap na galing mismo sa farm ni Alab, ang dedikasyon ng kanyang mga staff. Isang sikat na food vlogger ang nag-live video. Nandito po tayo ngayon sa Hiraya Cafe para sagutin ang mga issue. At base sa nakikita ko, malinis, maayos, at masarap ang lahat. Huwag po tayong basta-basta maniwala sa mga nababasa natin online. Ang live video ay pinanood ng libo-libo. Dahan-dahan, ang agos ng opinyon ay nagbago. Ang mga negatibong komento ay napalitan ng mga mensahe ng suporta. Ang krisis ay unti-unting nagiging isang pagkakataon para patunayan ang kanilang integridad. Nang matapos ang gabi at umalis na ang huling bisita, naiwan si Luningning at Alab sa tahimik na kafe. Salamat Alab, sabi ni Ning. Ang boses ay taos puso. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Tinitigan siya ni Alab. Ang mga mata ay seryoso. Walang problema, Ning, pero hindi pa tayo tapos. Tumingin ito sa paligid. Ang paraan ng pag-atake sa'yo, masyadong personal, masyadong kalkulado. Hindi ito gawa ng isang simpleng kakompetensya. Napaisip si Luningning. May kutob ako. Pagpapatuloy ni Alab. Kaya ipapaimbestiga ko ang isang bagay. Yung 50 milyon na ibinigay sa'yo, may pakiramdam akong may mali doon. Nasa opisina ni Alab, si Luningning. Ang huling bahid pa ng tensyon mula sa kaguluhan sa Hiraya Cafe ay naroon pa rin sa kanyang mga balikat. Ngunit ang pagdating ni Alab ay nagbibigay sa kanya ng katiyakan. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi sa gitna ng unos. 1 linggo na ang lumipas mula nang sinubukan nilang dungisan ang pangalan ng Hiraya Cafe at salamat sa mabilis na pag-aksyon ni Alab, ang krisis ay naging isang pabor sa kanila. Mas lalo pang dumami ang customer. Ang mga tao ay gustong suportahan ang maliit na negosyong biktima ng paninira. Ngunit ang salita ni Alab, masyadong personal, ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. May nakita na akong kakaiba, Ning. Simula ni Alab, ang kanyang boses ay kalmado ngunit seryoso. Iniabot nito sa kanya ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Pinahahanap ko ang pinagmulan ng 50 milyon na ibinigay sa'yo ni Bantayog. Kinabahan si Luningning. Ang pera, ang simbolo ng kanyang kahihiyan at kalayaan. Ano ang nakita mo? Tanong niya. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Sa simula, nagulat ako na ang mga Del Rosario ay madaling nagbigay ng ganoong kalaking halaga. Paliwanag ni Alab. Kilala sila sa pagiging kuripot pagdating sa mga bagay na hindi nakakatulong sa kanilang imahe. Kaya hinukay ko at ang nakita ko, huminga ito ng malalim. Ang 50 milyon na yan, Ning, ay hindi galing sa kaba ng mga Del Rosario.
hindi galing sa sariling ipon ni Bantayog. Pakiramdam ni Luningning ay biglang lumamig ang kanyang dugo. Kung gayon, kanino? Inilabas ni Alab ang isang lumang dokumento, isang trust fund agreement. Ito ay isang trust fund na inilagay ng iyong lolo sa tuhod, ang ama ng iyong ina, para sa iyong kinabukasan. Kinuha ni Ning ang dokumento. Nanginginig ang mga kamay. Binasa niya ang bawat linya. Nakasaad doon na ang halagang 50 milyong piso ay ilalabas sa kanyang pangalan kapag siya ay ikinasal o kung siya ay maghihiwalay sa kanyang asawa. Ang layunin ay magkaroon siya ng isang safety net anuman ang mangyari sa kanyang buhay. Pero hindi ko ito alam, bulong ni Luningning. Ang utak niya ay nagpoproseso pa rin ng impormasyon. Wala akong ideya na may ganito. Ito ang twist, Ning, sabi ni Alab. Ang mga Del Rosario, lalo na si Daligmata, ay alam ito. Ang abogado nila ang nag-asikaso ng papers, kaya nga madali silang pumayag na bayaran ka. Dahil hindi nila sariling pera ang ibibigay nila. Ibinigay nila sa iyo ang sarili mong mana na binabalutan ng kahihiyan at pangaapi para mas lalong masaktan ang damdamin mo. Doon, biglang umalingaw-ngaw sa isipan ni Luningning ang mga salita ni Daligmata. Flashback. Ang 50 milyon na yan, sabi ni Daligmata. Ang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Ay sobra-sobra pa para sa serbisyo mo. Isa yang limos para makapagsimula kang muli sa kung saang putikan ka man nanggaling. At ang isa pang pagkakataon, bago pa man siya ikasal, nang magkasama silang mag-in-law sa isang salo-salo. Kailangan mong maging masipag, Luningning, sabi ni Daligmata noon. Ang boses ay matamis, ngunit may subtext. Hindi lahat ay biniyayaan ng malaking mana. Kailangan nating kumayod para hindi mapahiya ang pamilya. Hindi siya naghinala noon. Inakala niya'y payo lang. Ngayon, ang bawat salita ay may lason. Ang bawat pahayag ay isang pangaasar. Hindi lang siya biktima ng pagtataksil, kundi biktima rin ng isang kalkuladong panlilinlang. Isang laro na idinisenyo para durugin siya at gawing tanga. Ang mga dokumento sa kanyang kamay ay naging parang naglalagablab na apoy. Ang sakit, ang pagkalito, ang kahihiyan. Ngunit ang lahat ng iyon ay nag-iba. Ang sakit ay naging galit. Ang pagkalito ay naging kaliwanagan. Ang kahihiyan ay naging isang matinding pagnanais para sa hustisya. Hindi lang siya ginamit, pinaglalaruan siya. At ginamit nila ang sarili niyang pera para gawin ito. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Nag-init ang kanyang mga pisngi. Ang lahat ng pagpigil niya sa sakit at galit ay sumabog. Ang buong karanasan niya sa Del Rosario ay tila isang malaking kasinungalingan, isang bitag na pinlano para sa kanya mula pa sa simula. Tiningnan niya si Alab. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Pinaglalaruan nila ako. Pinagmukha nila akong kawawa. Ginamit nila ang pera ko para ipahiya ako. Kinabahan si Alab sa tindi ng emosyon sa kanyang mukha. Naintindihan niya ang galit na naramdaman nito. Dahan-dahan itong hinawakan ng kanyang mga kamay. Ngayon, Luningning, hindi na tayo depensa, sabi ni Alab. Ang boses ay puno ng suporta. Ito na ang panahon para umatake. Panahon na para bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa'yo. Hindi lang ang pera, kundi ang dignidad mo, ang pangalan mo. Ang mga salita ni Alab ay tila nagbigay ng lakas sa kanya. Ang mga daliri niya ay mahigpit na nakakapit sa mga dokumento. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, ngunit hindi itong ngiti ng saya, kundi ang ngiti ng isang mandirigmang handa ng lumaban. Kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan niya ang kanyang contacts, hinanap niya ang numero ni Bantayog, dinial niya ito. Ang bawat ring ay tila isang tambol ng digmaan.
At nang sumagot si Bantayog, kalmado ngunit may pinal na tono ang kanyang boses. Kumusta ako? Ngayon mismo, kailangan nating pag-usapan ang aking pera. Pinili ni Luningning ang isang tahimik na sulok sa lounge ng isang hotel para sa kanilang pagkikita. Isang lugar na neutral, elegante at pampubliko, sapat para hindi makagawa ng eksena si Bantayog. Dumating siyang unang-una, kalmado ang itsura, ngunit sa ilalim ng mesa, mahigpit na magkakapit ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng folder na naglalaman ng katotohanan. Ilang minuto ang lumipas bago dumating si Bantayog. Ang dating matikas na kapitan ay tila nabawasan ng ilang pulgada ang taas. Magulo ang kanyang buhok at may namumuong dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata. Umupo ito sa tapat ni Ning, umiiwas ng tingin. Ano kung kailangan mo? Tanong nito. Ang boses ay magaspang. Hindi sumagot si Luningning. Dahan-dahan niyang itinulak ang folder sa ibabaw ng mesa patungo sa kanya. Buksan mo. Nag-aalangan. Binuksan ito ni Bantayog. Nakita niya ang kopya ng trust fund agreement. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Ang pagkukunwaring galit ay napalitan ng hindi maikakailang gulat at takot. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Ning. At sa unang pagkakataon, nakita niya itong muli. Hindi bilang ang babaeng sinampal niya, kundi bilang ang babaeng may hawak na kapangyarihan. Paano mo nalaman? Nauutal niyang tanong. Hindi na yan mahalaga, sagot ni Ning. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Ang mahalaga, alam ko na ang totoo. Ginamit ninyo ang sarili kong pera para ipahiya ako. Ginawa ninyo akong katawa-tawa. Pinagmukha ninyo akong pulubi na tumanggap ng limos mula sa inyo. Gayong sa simula pa lang, akin ang lahat ng yon. Ning, pakinggan mo ako. Sabi ni Bantayog, ang boses ay nagmamakaawa na. Wala akong alam dyan sa simula. Si Mama ang may plano ng lahat. At ikaw, bilang isang kapitan, bilang isang lalaki, hinayaan mo lang? Tanong ni Ning, may bahid ng panguuyam. Anong magagawa ko? Siya ang nanay ko. Pinilit niya ako. Depensa ni Bantayog, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin kong pinagsisisihan ko ang lahat? Mula nang umalis ka, naging miserable ang buhay ko. Si Marahuyo. Hindi siya ikaw, Ning. Walang araw na hindi kita naisip. Patawarin mo ako. Tinitigan siya ni Luningning. Nakita niya ang luha sa mga mata nito. Narinig niya ang pagsisisi sa boses nito. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi tama. Isang bagay na masyadong rehearsed. Pero ang bahagi ng puso niyang minsan nang umibig sa lalaking ito ay gustong maniwala. Huli na ang lahat para dyan. Bantayog. Mariin niyang sabi. Ang gusto ko lang ay ang hustisya. Ibabalik ninyo ang ninakaw ninyo sa akin at sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang ginawa ninyo. Wag, Ning! Wag mong gawin yan! Pagmamakaawa ni Bantayog, inabot ang kanyang kamay, ngunit agad ding binawi ni Ning. Masasaktan lang tayong lahat. Kung pera lang ang gusto mo, ibibigay ko. Mag-uusap kami ni Mama. Napatayo si Luningning. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa prinsipyo. Tumalikod siya. Pakiramdam ay tapos na ang usapan. Pagbalik niya sa Hiraya Cafe, sinalubong siya ni Alab. Anong nangyari? Tanong nito. Inamin niya. Sagot ni Ning. May bahid ang tagumpay sa kanyang boses. Sinisi niya ang ina niya, pero umamin siya. Sa tingin ko, natatakot na siya. Ngunit ang nangiti ni Luningning ay hindi nagtagal. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono, isang news alert mula sa isang sikat na gossip blog. At pagkatapos, sunod-sunod na mensahe mula sa kanyang mga kaibigan. Binuksan niya ang link. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang headline, Biyena ni Captain Del Rosario,
Biktima ng extortion mula sa dating manugang. Sa ilalim nito isang audio recording. Pinindot niya ang play. Narinig niya ang kanyang sariling boses, ngunit ito'y pinutol at pinagdikit-dikit para mag-iba ang konteksto. Gusto ko lang ay pera. Ibabalik ninyo ang ninakaw ninyo. Sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang ginawa ninyo. At pagkatapos, ang boses ni Bantayog, puno ng pighati at takot. Patawarin mo ako. Huwag mong gawin yan, oh. Masasaktan tayong lahat. Ang buong pag-uusap nila ay isang bitag. Ang kanyang mga salita ng paghingi ng hustisya ay ginawang isang banta ng paninikil. Ang pag-amin ni Bantayog ay nawala. At ang natira ay ang imahe ng isang desperadong dating asawa na nang e-extort ng pera. Walang hiya. Bulong ni Ning, nanginginig ang buong katawan. Bago pa man siya makabawi sa pagkabigla, may pumaradang 2 sasakyan sa harap ng Hiraya Cafe. Hindi ito mga customer, mga unipormadong opisyal mula sa Bureau of Internal Revenue. Pumasok sila, may dalang mga papeles. Miss Luningning Paredes, mayroon po kaming warrant para magsagawa ng audit sa inyong negosyo. May natanggap kaming ulat tungkol sa malawakang tax fraud at undeclared income. Tax fraud? Undeclared income? Ang lahat ng kanyang transaksyon ay malinis. Pero, paano? Hindi na siya sinagot ng mga opisyal. Nagsimula silang magdikit ng isang malaking papel sa salaming pinto ng Hiraya Cafe. Ang mga salitang nakasulat dito ay tila mga pako na ipinupukpok sa kanyang puso. Closed for investigation. Napanood niya na parang isang manunood sa sarili niyang trahedya habang ang pangarap niya, ang hiraya niya, ay isinasara sa harap ng kanyang mga mata. Ang kanyang lugar ng pagbangon ay naging isang crime scene at sa gitna ng kanyang pagkatulala, isa pang sasakyan ang huminto. Sasakyan ng pulis. 2 pulis ang bumaba at lumapit sa kanya. Luningning Paredes? Tanong ng isa. Sumubok humarang si Alab. Sandali, anong problema dito, officer? May arrest warrant po kami. Sagot ng pulis. Ipinakita ang papeles. Tumingin ito kay Ning, na ngayon ay wala ng lakas na tumayo. Luningning Paredes, arestado ka para sa kasong extortion at tax evasion. Ang malamig na rehas ng selda ay ang tanging namamagitan kay Alab at Luningning. Nakaupo si Ning sa isang bangko, nakayuko. Ang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. Sa loob ng 24 na oras, ang babaeng puno ng ningning na kanyang nakilala ay tila nilamon ng anino ng kawalan ng pag-asa. Nakahanap na ako ng pinakamahusay na abogado sa syudad, sabi ni Alab. Pilit pinapanatiling kalmado ang kanyang boses, kahit sa loob niya ay kumukulo ang galit. Nagpiyansa na tayo, ilalabas ka rin nila maya-maya. Hindi sumagot si Luningning. Ning, kausapin mo ako. Pakiusap ni Alab. Dahan-dahang itinaas ni Ning ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay mapula at pagod, ngunit walang luha. Isang nakakatakot na kawalan. Bakit Alab? Bulong niya. Bakit kahit anong gawin kong pagbangon, pilit pa rin nila akong ibinabagsak? Siguro tama nga sila. Isa lang akong basahan. Huwag mong sabihin yan, mariing sabi ni Alab. Iyan mismo ang gusto nilang mangyari. Ang sumuko ka. Ang maniwala ka sa mga kasinungalingan nila. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Iniwan ni Alab ang presinto na may bigat sa dibdib, ngunit may bakal na determinasyon. Habang nasa sasakyan, tinawagan niya ang kanyang private investigator. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Daligmata del Rosario, utos niya. Lahat ng transaksyon niya, lahat ng koneksyon niya, at hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa isang lalaking namatay sa isang military training accident 3 taon na ang nakalipas. Isang kasamahan ni Bantayog. Gusto kong malaman kung may kapatid ba siyang babae. Isang teorya ang nabubuo sa isip ni Alab.
Ang pag-atake ay masyadong mabagsik para maging simpleng galit lang ng isang biyenan. May mas malalim na ugat ito. At ang susi, pakiramdam niya, ay nasa babaeng nagsimula ng lahat. Si Marahuyo. Nakahiga si Marahuyo sa isang mamahaling kama. Nagbabasa ng balita sa kanyang tablet. Ang mukha ni Luningning, kuha habang pinapasok sa sasakyan ng pulis, ay nasa front page. Isang maliit at mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi sa wakas. Ito ang hustisya para sa kanyang kuya. Ngunit ang kanyang tagumpay ay walang lasa. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Bantayog, amoy alak. Sa mga nagdaang linggo, ito na ang naging normal. Ang lalaking umuuwi ng lasing at puno ng galit sa mundo. "Masaya ka na?" tanong ni Bantayog. Ang boses ay nanunuya. Nakakulong na siya. Natalo na natin siya. Ito ba ang gusto mo? Ito ang nararapat sa kanya. Sagot ni Marahuyo. Hindi inaalis ang tingin sa tablet. Lumapit si Bantayog at biglang inagaw ang tablet mula sa kanyang kamay. Nararapat? O baka naman ito ang nararapat sa'yo? Ang makuha ang lahat ng pera at luho na gusto mo. Bantayog, ano ba? Alam mo, nagsisimula na akong mag-isip. Sabi ni Bantayog, lumapit palalo. Ang mga mata ay nanlilisik. Masyadong perpekto ang lahat. Ang pagdating mo, ang pagbubuntis mo, para bang nakaplano. Isang kaba ang gumapang sa dibdib ni Marahuyo. Lasing ka lang. Lasing nanay nga ako, pero hindi ako bulag. Sigaw nito. Sino ka ba talaga, Marahuyo? Ano ba talaga ang gusto mo sa pamilya namin? Doon, naramdaman ni Marahuyo ang pagbabago ng ihip ng hangin. Ang mga Del Rosario, ang pamilyang ginamit niya para sa kanyang paghihiganti, ay siya namang babalikan. Narinig niya ang pag-uusap ni Bantayog at Daligmata sa telepono kagabi. Pinaplano nilang ipadala si Marahuyo sa probinsya pagkatapos nitong manganak at sila ang magpapalaki sa bata. Siya ay isang instrumento lang, isang incubator na itatapon din kapag hindi na kailangan. Ang barkong sinasakyan niya ay papalubog na at ayaw niyang malunod kasama nito. Kinabukasan, habang wala si Bantayog, gumawa siya ng desisyon. May isang tao lang na may sapat na kapangyarihan para labanan ang mga Del Rosario. Isang tao na may interes na pabagsakin sila. Ginamit niya ang isang burner phone at nagdial ng isang numero na nakuha niya mula sa isang source. Nagring ito ng 3 beses bago may sumagot. Hello? Ang boses ni Alab Suryan. Mr. Suryan, sabi ni Marahuyo. Pilit pinapakalma ang kanyang boses. Marahuyo Silvestre ito. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Anong kailangan mo? Tanong ni Alab. Ang boses ay malamig at puno ng pagdududa. Mayroon akong impormasyon, sabi ni Marahuyo. Impormasyong magpapalaya kay Luningning at magpapabagsak sa mga Del Rosario. Pero may presyo ito. Anong kapalit? 1,000,000 piso at isang ligtas na daan palabas ng bansang ito bago pa nila ako patahimikin. Narinig ni Marahuyo ang pagbuntong hininga ni Alab. Paano ako makakasiguro na hindi ito isa na namang bitag? Dahil pareho tayo ng gustong mangyari, ang makitang nagbabayad si Daligmata at Bantayog del Rosario. Sagot ni Marahuyo. Inilagay niya ang kamay sa kanyang tiyan. At dahil ayokong palakihin ang anak ko sa anino ng pamilyang yan. Nagkaroon ulit ng katahimikan. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Alab. Saan tayo magkikita? Isang gabi, sa isang madilim na parking lot sa gilid ng syudad, naganap ang palitan. Ipinakita ni Alab ang patunay ng bank transfer at iniabot ni Marahuyo ang isang maliit na USB flash drive. Nandyan ang lahat, sabi ni Marahuyo. Ang mukha ay nakatago sa ilalim ng isang hoodie. Ang buong, hindi na-edit na recording ng pag-uusap ni Luningning at Bantayog. Ang mga financial record ni Daligmata na magpapatunay ng tax evasion
na in-frame up lang nila si Luningning at huminga ito ng malalim. Ang katotohanan tungkol sa kuya ko at kung paano siya pinabayaan ni Bantayog sa training para makuha ang posisyon niya. Nandyan din ang DNA test result. Hindi si Bantayog ang ama ng dinadala ko. Kinuha ni Alab ang USB. Tinitigan niya si Marahuyo. Sigurado ka na ba rito? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Marahuyo. Ayokong malunod kasama ng barkong papalubog. Tumalikod ito at naglakad palayo. Isang anino na naglalaho sa dilim. Iniwan si Alab na hawak ang sandatang wawasak sa imperyo ng mga Del Rosario. Ang hearing room ay puno ng tensyon. Nasa isang panig si Luningning, katabi ang kanyang abogado, at si Alab, na nakatayo sa likuran niya na parang isang hindi matinag na pader. Ang mukha ni Ning ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may apoy na hindi pa nakikita ng sino man dati. Sa kabilang panig, ang kampo ng mga Del Rosario. Si Bantayog, suot ang kanyang formal na uniforme, ay pilit na nagpapakita ng kumpiyansa. Si Daligmata naman, suot ang kanyang mamahaling bestida at alahas, ay may mapagmataas na ekspresyon, tila sigurado na sa kanilang panalo. Ang abogado ng mga Del Rosario, isang kilalang at magaling na abogadong nagngangalang Attorney Sandoval, ang unang tumayo. Sa loob ng halos isang oras, ipininta niya si Luningning bilang isang desperada at mapaghiganting dating asawa. Pinarinig niya ang edited na audio recording, ipinakita ang mga pekeng ebidensya ng tax evasion at ginamit ang bawat legal na terminolohiya para durugin ang kredibilidad ni Ning. Your Honor, pagtatapos ni Attorney Sandoval, malinaw pa sa sikat ng araw, ang aking kliyente, si Captain Bantayog del Rosario, isang bayani ng bayan, at ang kanyang ina ay biktima ng isang masamang balak. Hinihiling namin na ibasura ang kasong ito at panagutin si Miss Luningning Paredes sa kanyang mga kasinungalingan. Umupo si Attorney Sandoval na may ngiti ng tagumpay sa labi. Si Daligmata ay bahagyang tumango, kontento. Tiningnan ni Bantayog si Luningning na may halong awa at pagmamalaki. Ito na ang katapusan. Ngunit pagkatapos, tumayo ang abogado ni Luningning, isang matandang babae na may matalas na tingin. Your Honor, sabi niya, ang depensa ay may nais ipresentang mga bagong ebidensya. Isang alon ng bulungan ang kumalat sa silid. Kumunot ang noo ni Attorney Sandoval. Objection, Your Honor. This is highly irregular. Protesta niya. Overruled, sabi ng hukom. Let's see what they have. Ang unang iprinisenta ng abogado ni Ning ay isang USB. Isinaksak ito sa sound system ng korte. Ito po, Your Honor, ang buong, hindi na-edit na recording ng pag-uusap sa pagitan ni Miss Paredes at Captain Del Rosario. Pinatugtog ito. Ang buong konteksto ng pag-uusap ay lumabas. Ang pag-amin ni Bantayog tungkol sa trust fund, ang pagsisi niya sa kanyang ina, ang kanyang pagmamakaawa, lahat ay naroon. Ang imahe ng isang bayaning inaapi ay biglang nabura at ang napalitan ay ang imahe ng isang duwag na lalaking nagtatago sa likod ng kanyang ina. Namutla si Bantayog. Tiningnan niya ang kanyang ina na ngayon ay hindi na makatingin ng diretsyo. Hindi pa po kami tapos, Your Honor, sabi ng abogado ni Ning. Ang sunod na ipinakita ay mga dokumento, mga bank record, mga email na malinaw na nagpapakita na ang mga paratang ng tax evasion ay gawa-gawa lamang at ang nag-ulat nito ay isang shell company na may koneksyon kay Daligmata del Rosario. Ang bitag na inihanda nila para kay Luningning ay siya ngayong humuhuli sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Daligmata. Hindi totoo yan, gawa-gawa lang yan. Sigaw niya na wala na ang kanyang composure. Silence! Utos ng hukom. At para sa huling alas, ang abogado ni Ning ay tumingin sa hukom. Your Honor, mayroon po kaming huling ebidensya, isang video testimony
mula sa isang taong susi sa kasong ito. Isang malaking screen ang ibinaba mula sa kisame. Lumabas dito ang mukha ni Marahuyo Silvestre, kuha sa isang simpleng kwarto, malayo sa karangyaan na dati niyang tinatamasa. Ako si Marahuyo Silvestre. Simula niya. Ang boses ay nanginginig ngunit determinado. At nandito ako para sabihin ang katotohanan. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa kanyang kapatid na namatay dahil sa kapabayaan ni Bantayog. Ang kanyang plano ng paghihiganti. Ang kanyang pekeng pagbubuntis na hindi si Bantayog ang ama, na pinatunayan ng isang DNA test result na ipinakita niya sa kamera. Inamin niya na siya ang nagsimula ng gulo, ngunit ibinunyag din niya na ang mas malaking kasalanan ay nasa mga Del Rosario na ginamit ang kanyang sitwasyon para sa sarili nilang masamang agenda. Ang audio recording, ang tax fraud, lahat ng yon ay plano ni Daligmata Del Rosario. Pagtatapos ni Marahuyo, ang luha ay tumutulo na sa kanyang mga mata. Ginamit lang nila ako, tulad ng ginawa nila kay Luningning. Nang matapos ang video, ang buong hearing room ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Lahat ng mata ay nakatuon sa pamilya Del Rosario. Si Daligmata ay nakatulala, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakita. At si Bantayog ay gumuho. Ang maskara ng isang kapitan, ng isang bayani, ay tuluyang nabasag. Ang natira ay isang lalaking talunan, isang lalaking nilamon ng sarili niyang mga kasinungalingan. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang tumayo si Luningning. Naglakad siya patungo sa gitna. Ang bawat hakbang ay matatag. Humarap siya sa hukom, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kina Bantayog at Daligmata. Your Honor, sabi niya, ang boses ay malinaw at malakas. Umaaling-awngaw sa buong silid. Hindi na ako humihingi ng tawad. Ang hinihingi ko ay hustisya. Ibabalik ko ang kaso ng paninirang puri at magsasampa ako ng hiwalay na civil case para bawiin ang mana na ipinagkait at ginamit nila laban sa akin. Ang kanyang mga salita ay ang huling pako sa kabaong ng mga Del Rosario. Habang inia-adjourn ng hukom ang sesyon at nagsimulang magkagulo ang mga tao, lumapit si Bantayog kay Luningning. Ang dating mapagmataas na lalaki ay ngayon ay nakayuko. Ang mga mata ay puno ng luha ng tunay na pagsisisi. Lumuhod ito sa harap niya. Ning, patawarin mo ako. Please. Hikbi nito, hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Patawarin mo ako. Tiningnan siya ni Luningning. Sa kanyang mga mata, wala nang galit. Wala nang pag-ibig. Ang natira na lang ay awa. Hinila niya ang kanyang damit mula sa pagkakahawak nito. Hindi siya nagsalita. Tinalikuran niya ito at naglakad palayo. Palapit kay Alab, na naghihintay sa kanya na may maliit ng ngiti sa labi. Hindi na niya kailangan pang lumingon. Tapos na ang kabanatang iyon ng kanyang buhay. Lumipas ang 6 na buwan. Ang Hiraya Cafe ay hindi na lamang isang kafe. Ito ay isang institusyon sa siyudad ng Silangan, isang simbolo ng pagbangon. Ang dating iisang pwesto ay mayroon ng pangalawang palapag, isang maliit na art gallery at co-working space para sa mga lokal na artist. Laging puno ang lugar, hindi lang dahil sa masarap na kape, kundi dahil sa kwento at kaluluwa na bumabalot dito. At sa sentro ng lahat ng ito ay si Luningning. Ang dating anino ng isang opisyal ay isa na ngayong kilalang negosyante. Ang kanyang mga ngiti ay hindi napilit. Ang mga ito'y malaya at totoo. Ang kanyang mga tawa ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng kafe, kasabay ng tunog ng coffee grinder at masayang kwentuhan ng mga customer. Hindi na siya si Luningning Paredes, ang biktima. Siya si Ning, ang may-ari ng Hiraya, ang babaeng itinayo ang kanyang pangarap mula sa abo. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng mga bagong dating na bulaklak para sa bawat mesa, lumapit si Ginhawa, may dalang isang lumang dyaryo. Ma'am Ning,
Nakita ko lang po ito sa basurahan kanina. Sabi nito, itinuturo ang isang maliit na artikulo sa business section. Nakangiti si Luningning sa litrato. Katabi si Alab habang tinatanggap ang parangal bilang Best New Cafe of the Year. Ang galing niyo po talaga, ma'am. Sabi ni Ginhawa, may luha ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Niyakap ni Ning ang matanda. Hindi ko ito magagawa kung wala kawawa. Salamat sa lahat. Sa isang madilim at masikip na apartment sa kabilang dulo ng syudad, kung saan ang amoy ng alak at pagsisisi ay nanunuot sa hangin, umupo si Bantayog del Rosario. Ang dating makisig na kapitan ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga balikat ay laging nakayuko at ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa sahig. Natanggal siya sa serbisyo military dahil sa conduct unbecoming of an officer. Ang pangalang Del Rosario na dati kanyang ipinagmamalaki ay naging simbolo na ngayon ng kahihiyan. Ang kanyang ina, si Daligmata, ay nahatulan ng probation at pinagbayad ng malaking danyos para sa mga kasong isinampa laban dito. Ang kanilang yaman ay unti-unting nauubos sa mga bayarin sa abogado. Sa ibabaw ng kanyang maliit na mesa, nakakalat ang isang lumang dyaryo. Ang parehong dyaryo na hawak ni Ginhawa. Tinitigan ni Bantayog ang nakangiting mukha ni Luningning sa litrato. Ang babaeng sinayang niya. Ang buhay na sanay sa kanya. Isang patak ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata at tumama sa papel. Binubura ang imahe ng babaeng hindi na kailanman magiging kanya. Nang dapit hapon na yon, sinundo ni Alab si Luningning sa kafe. Dinala siya nito sa isang lugar na hindi pa niya napupuntahan, isang mataas na burol kung saan tanaw ang buong syudad ng Silangan. Ang papalubog na araw ay nagpipinta sa kalangitan ng mga kulay kahel, rosas at lila. Ang mga ilaw ng syudad sa ibaba ay unti-unti nang nagsisindi na parang mga bituin sa lupa. Umupo sila sa damuhan, pinapanood ang pagbabago ng tanawin. Ang ganda! Bulong ni Luningning, nilalasap ang katahimikan at ang malamig na hangin. Parang ikaw, sagot ni Alab, nakatingin hindi sa tanawin, kundi sa kanya. Ngumiti si Ning. Salamat sa lahat, Alab. Sa pagtitiwala, sa tulong. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung hindi dahil sa'yo. Nandito ka pa rin, sabi ni Alab. Dahil matatag ka, tinulungan lang kitang makita ulit ang lakas na matagal nang nasa loob mo. Nagkaroon ng komportabling katahimikan sa pagitan nila. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita muli si Alab. Ang boses ay mas seryoso na. Ning, sabi nito, dahan-dahang makinuha ang kanyang kamay. Ang init nito ay nagbigay ng kuryente sa kanyang buong katawan. Alam kong marami kang pinagdaanan. At ang huling bagay na gusto kong gawin ay madaliin ka. Tumingin ito sa kanyang mga mata. Ang sinseridad ay malinaw na nakikita. Hindi ko maipapangakong hindi na darating ang mga bagyo. Ang buhay ay puno niyan, pero ipinapangako ko, sasamahan kitang harapin ang mga ito. Hindi sa likod mo, hindi sa harap mo, kundi sa tabi mo. Napuno ng luha ang mga mata ni Luningning. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito'y luha ng saya, luha ng pasasalamat, luha ng isang pusong muling natutong umibig. Hindi niya kailangan ng mga pangako ng isang buhay na walang problema. Ang kailangan niya ay isang taong hahawak sa kanyang kamay sa gitna ng uno. At narito na siya. Itinaas niya ang kanyang libreng kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Alab. Ngumiti siya. Isang nangiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang ngiting buo, malaya at puno ng pag-asa. Handa na ako, bulong niya. Hindi lang para kay Alab, kundi para sa bagong kabanata, para sa bagong buhay. Hinawakan nila ang kamay ng isa't isa ng mas mahigpit habang sabay nilang pinagmamasdan ang huling sinag ng araw na naglalaho sa abot tanaw, nagbibigay daan sa isang gabing puno ng mga bituin at mga bagong pangarap.
At dito nagtatapos ang kwento ni Luningning, isang kwento ng sakit, pagbangon, at pag-ibig. Ang tunay na paghihiganti ay hindi nasa pagbagsak ng iba, kundi nasa sarili mong pagtayo. Ang pinakamatamis na tagumpay ay ang kaligayahan na ikaw mismo ang lumikha mula sa mga piraso ng isang nasirang kahapon. At ang tunay na pag-ibig ay darating, hindi para buuin ka, kundi para samahan ka habang binubuo mo ang iyong sarili. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay napulutan ninyo ng inspirasyon at aral ang paglalakbay ni Luningning. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang kwento? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.